Good morning po mga kababayan. Saan mang dako kayo sa mundo. At dito po ay alas 8 ng umaga sa Pilipinas. At dyan po sa iba yung dagat, gabi, tanghali, at hapon. So ano man po ang inog ng ating oras, ay babatin ko po kayo muli. Good morning po. So, ang ating pong pag-usapan ngayon mga kababayan ay tungkol po sa apat na presidential candidates na tumangging humarap sa debate na sponsored ng SMNI dyan sa Okada Hotel. Mga kababayan, kung ito po ba ang kanilang pagtanggi ay kapakipakinabang ba sa kanilang kapakanan bilang mga kandidato? So, yan po yung ating pag-usapan ngayon. At pangalawa po, ating reviewin uli yung Presidential Pulse Asia Survey. Kung ano po ang magiging epekto nito sa pangkalahatan ng mga kandidato. Yan po. So, bago po tayo magpatuloy, gaya po ng ating kaugalian, ay hinihiling ko po ang inyong subscribe sa video ito. At i-share na rin po ninyo ito sa inyong mga kaibigan. At sa ating pong pagpapatuloy ay ating pag-usapan itong ayaw pagdalo ng apat na presidential candidates tulad nila ni Leni Robredo, Manny Pacquiao, Isko Moreno at Ping Lacson. At bakit po ayaw sila? Ano po yung mga punto o ikinakatuwiran nila sa ganitong dahilan na samantalang kailangan po nila itong dumalo sapagkat sila po ay mababa sa survey. Ayan po. So, dahil dyan mga kababayan, ay masyadong mababaw yung kanilang mga dahilan kung bakit ayaw nilang humarap sa debate. Kahapon lamang po ay na-upload natin ang ating video tungkol po dyan sa debate na yan, na ang debate at ang interview ay magkaiba po. Ay ito pong debate ay itong paksa na pag-usapan, bagamat may mga question doon din sa panig ng kalaban, ay kinakailangan mo pong sagutin. Panggalingan po ito ng katuwiran sang ayon po sa paksa ng plataforma. And po, hindi katulad sa interview na pwede mong i-divert yung sagot. Wala pong nagtatanong doon. Ayan po. So dito, hindi natin alam kung natakot sila na humarap kay Marcos sa debate o anong dahilan. Ang alam ko po, mayroong kanya-kanyang dahilan nito kung bakit na ginagamit nila alibay para huwag dumalo sa debate. Pero sang-ayon sa ating nakita ng mga kinakatuwiran nila ay mababaw ang dahilan mga kababayan. So ito po ba ay kapakinabangan para sa kanilang ayaw humarap sa debate dyan sa Okada Hotel? Una, silang apat po na presidential candidates, Leni, Pacquiao, Isko, Lacson, at kahit na po si Kaludi, mga kababayan, ay kulilat po sila sa survey. Masyadong mababa ang net ratings sa survey, mga kababayan. Si Leni ay pumapangalawa naman, bagamat 16% lamang po ang nakuha niya. At si Isko Pacquiao ay parehas po 8%. At 4% naman si Lacson. At si Kalyudi naman ay
2%. So, kinakailangan para po sa aking opinion, hindi ko naman sa pinangungunahan ko po sila. Karapatan nila yon na tumanggi. Pero ito po ang sasabihin ko. Kinakailangan humarap sila doon sa debate para doon po nila maipaliwanag yung kanilang plataforma at maunawaan ang taong bayan para maski papano ay makabawi man lang sila sa kanilang masyadong mababang survey ratings, mga kababayan. Yan po yung kailangan eh. Sila ang dapat may kailangan nito. Sila po ang dapat maghabol nito eh. Hindi na bali si Marcos kung hindi magdadalo sapagkat wala na pong problema sa kanya. Secured na po yung ratings niya, mga kababayan. Parang boxing yan eh. Kung boxing champion ka, pwede kang mag-demand sa gusto mo. Sila, 4 na presidentiables o kandidato ng pagkapangulo, ay hindi po sila pwedeng mag-demand dito. Bagamat karapatan nila na ayaw dumalo, pero kinakailangan dumalo sila sapagkat mababa ang kanilang survey. Sapagkat hindi na po nila mababago yung net rating sa survey ni Marcos sapagkat ang mga supporters dyan ay diehard po. Ang mga supporters dyan ay Marcos loyalist at ang mga supporters dyan ay maliban na sa diehard ay nakaangkla na po yan. So wala na po tsansa kahit ano pang buladas ninyo sa taong bayan para ikambyo yung suporta ni Marcos para sa inyo. 4 po kayo na kalaban ni Marcos na maghati-hati. Mantagin mo kung ating kukwentahin yung inyong nakuha 4 sa survey ay umaabot lamang ng mahigit 36% o 36% lamang ang pinaghati-hatian ninyo. 4 kayo. Si Marcos mahigit kalahati ang nakuha niya na suporta sa taong bayan. Paano ninyo habulin yan? Kaya kung ako sa inyo mga presidential candidates na ayaw humarap sa debate, sikapin yung makarating kayo doon. Para yung side ninyo ay may paliwanag at maunawaan ang taong bayan. Baka mamaya may himala pa na mangyayari sa inyo at makakuha pa kayo ng karagdagang suporta. Yun po yun eh. Hindi nyo kayang tibagin yung consistent ng suporta ni Marcos sa taong bayan. Yan po yung tutuo dyan. Samantala mga kababayan ay ano pong masasabi ninyo dyan sa issue na yan na hindi nila pagdalo? Ang katotohanan dyan mga kababayan ay hindi po kapakipakinabang sa kanila yan. Ang totoo dyan, mayroon silang iniiwasan. Baka natakot sila ni Marcos. Yan po yun eh. So magkomento po kayo dyan mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Pansamantala mga kababayan ay mayroon tayong pangalawang pag-usapan ay itong bagong Pulse Issue Survey mga kababayan. At ito po ay na-upload natin ito doon sa nakaraang video natin. Subalit gusto kong ma-review ito sapagkat yung ating mga presidential candidates mga kababayan related doon sa kanilang pagtanggi sa pagharap sa debate dyan sa Okada Hotel ay dapat ito po ang survey nito ang babatayan nila na dapat sila magkukumahog na lumapit doon
na dumating talaga sa debate. Ito po ang Pulse Issue Survey. Babasahin ko po sa inyo itong report ng balita. Bibim Sara nangunguna pa rin. Patuloy pa rin nangunguna si Presidential Aspirant Bongbong Marcos na may 60% sa pinaka-latest survey sa Pulse Asia na ginawa nitong January 19 to 24. Nanguna rin si Vice Presidential Aspirant at Davao's Mayor Inday Sara Duterte na may 50% na sinundan ni Senator Tito Soto ng 29%. So dito po mga kababayan, sa survey na ito, yung 60% na nakuha ni Marcos, mga kababayan, napakataas po nito. Sinasabi ko na nga po kanina, ay mahigit kalahati ang nakuha ni Marcos sa suporta ng taong bayan. Ngayon, kung ang apat na mga presidential candidates na hindi dumadadalo sa debate, ibig lang pong sabihin yan ay hindi sila interesado na maipaliwanag at maunawaan ng taong bayan ang kanilang plataforma o anuman ang kanilang plataforma. Si Marcos po, mga kababayan, kahit hindi na po magpapaliwanag sapagkat matagal na pong ipinapaliwanag ni Marcos ang kanyang plataforma, mga kababayan. At ito na nga ngayon, sa kanyang mga rally ay ginagawa lagi sang-ayon sa Unity Team platform niya, mga kababayan. Isa yan. So, dito, ang survey na ito, mga kababayan, isang indikasyon na habang palapit ng eleksyon sa Mayo 9 ay hindi na po, katulad ng sinasabi ko sa inyo, na hindi na po ito magbabago. At tataas pa ng tataas ito. Nakita ninyo kahapon sa rally dahil sa Amoranto Stadium, isiksikan sa napakadaming tao na dumalo, mga kababayan. Si Leni Robredo ay nakakuha lamang ng 16% na siya ang pangalawa. Ay ilang milya po ang distansya niyan. Tapos sasabihin ni Robredo, hindi niya ako darating, dadalo. Bakit? May problema ba? At problema ba ni Marcos kung hindi kayo dadalo? Hindi kayo interesado na madagdagan pa ang inyong survey ratings. Ayan po yun Si Pacquiao ay nakakuha ng 8%. Ganun din si Isko Moreno. Parehas itong tatlong ito, Leni, Pacquiao at Isko, na umaatake ng personal doon kay Marcos. Yan po yung napapala ninyo, yung 8%. Yun ang napapala ang ratings ninyo dyan sa survey. Si Lacson, mayroon lamang siyang 4%. Pero ito si Lacson ay hindi ito, ayaw ito ng bangayan. At itong Mangunda Dato, pang-anim ay 0.3%. Ay tahimik lang naman po yung mga kandidatong ito, mga kababayan. Itong Abilia, tahimik lang din po ito. Nakakuha ng 0.05%. At ito si Di Guzman, ito ay maingay din ito. Pero hindi yata niya alam na yung kanyang survey ay masyadong napakababa, 0.02%. At itong Gonzales, minsan lang ito nagpakita sa media, sa kanyang pa-interview, ay 0. At itong Montemayor, tahimik lang naman po ito, 0. Okay lang din sa mga kandidatong presidential na tumahimik. Ang masama, ang hindi mabuti dyan, na kulilat ka na nga, ikaw pa yung maingay.
Ano pa yung maingay? Kaya, ito po mga kababayan, ay ano po masasabi ninyo dito? Ha? Sabagay, ito mga kababayan, tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, nakalock-in na itong suporta ni Marcos ay hindi na po ito magbabago. At tataas pa. Nunca na bababa pa ito mga kababayan. So, at ang aking masasabi dito, sa personal ko lang na opinion, itong ating apat na presidential candidates ay dapat dumalo sila sa debate sapagkat pagkakataon po nila yan, sapagkat mababa ang kanilang survey. Hindi kailangan ni Marcos na dumalo pa, ngunit si Marcos ay dadalo at tuloy-tuloy po tuloy na tuloy po yung debate. Bagamat si Marcos ay nasa mataas na survey, landslide sa survey, pwede siyang hindi dumalo. Bakit? Kumbaga sa boxing hero, siya yung champion eh. May karapatan siyang mag-demand sa gusto niya. Pero dadating po si Marcos, mga kababayan. Yan po yung katotohanan dyan. Kayo dapat, na mga mababa sa survey, kinakailangan ninyo ito. Pag may paliwanag ninyo sa tambayan yung inyong side. Pansamantala, yan lang muna ang ating updates mga kababayan. God bless.